4年前戦ったラスベガスと違うラスベガスだなと印象を持って期待をひしひしと感じ Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So current undefeated and 4 World Division Champion, Naoya Inoue aka the Japanese Monster, binastos at hindi nirerespito ni current IBF Featherweight World Champion na si Angelo Leo. Ayon kasi sa interview ni Angelo Leo, na walang binatbat si Naoya Inoue kung siya man ay umakyat ng Featherweight Division, dahil papatumbahin niya lang ito sa maikling oras lamang. Dagdag pa ni Angelo Leo na abangan nila ang pagdayo niya sa bansang Japan, para mas makilala siya ng mga Japanese fans at mga Japanese boxers, dahil panigurado na kapag umakyat na si Naoya Inoue sa Featherweight Division ay panigurado na maglalaban silang dalawa. Dagdag pa ni Angelo Leo na sa mga nagdaan na mga laban ni Naoya Inoue ay puro lang mahihina at masyadong binibigyan daw nila ng respeto itong si Naoya Inoue, na akala nila ay sobrang napakalakas na boksingero ito. Para kasi kay Angelo Leo ay isang mahinang nilalang itong si Naoya Inoue, kitang-kita din naman na malakas daw si Naoya Inoue, ngunit hindi niya nakikitaan ng potential na maging isang halimaw ito, dahil ito daw si Naoya Inoue ay hindi isang halimaw. Nagbitaw din ng salita itong si Angelo Leo na kapag naglaban na sila ni Naoya Inoue ay titiyakin niya na matatalo ito sa harapan ng mga Japanese fans. Damako naman tayo sa ibang mga balita. So Juan Manuel Marquez naging prangka kay current WBA Junior Middleweight World Champion Terence Crawford, tungkol sa maging laban niya kay current Unified Super Middleweight World Champion Canelo Alvarez. Ayon kay Juan Manuel Marquez ay hindi basta-basta ang lakas ng mga boksingero sa bawat division, dahil malalaman daw ni Terence Crawford kung bakit may iba't ibang klase ng division sa larong boxing. Alam naman ng karamihan na talagang malakas itong si Terence Crawford, ngunit sa pag-akyat nito ng timbang ay panigurado na mawala ang kanyang lakas at bilis sa ibabaw ng boxing ring. Dagdag pa ni Juan Manuel Marquez ay natatakot daw siya sa magiging kahihinatnan at sasapitan ni Terence Crawford sa mga kamay ni Canelo Alvarez. てるので、そのジャブをもらって惑わされるとペースがすごく取りづらいというか崩れてくると思うので、まずそのジャブ、リードジャブにしっかり反応して対応して。 Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So current undefeated and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster, wala nang gana ang mga tao panoorin ang laban niya, dahil namimili ito ng makakalaban at puro pa mahihina ang kanyang pinapalagan. Atin kasi napag-alaman sa mismong lehitimong source ng ESPN na wala masyadong bumili ng tiket sa paparating na laban ni Naoya Inoue kontra Ramon Cardenas. Kaya dahil dito ay hindi ikinatuwa ng kampo ni Naoya Inoue, dahil naniniwala sila na kasalanan ito ni Bob Arum dahil hindi niya masyadong tinututukan ang pagpopromote ng kanyang paparating na laban kontra Ramon Cardenas. Dagdag pa dyan ay tila napakatahimik at hindi napapag-usapan ang paparating na laban ni Naoya Inoue at Ramon Cardenas. Ayon naman sa mga boxing analyst ay hindi lang naman si Bob Arum ang may kasalanan dito. Sinanay din kasi ni Bob Arum na lumaban lagi sa bansang Japan itong si Naoya Inoue, kaysa magpakilala sa bansang Amerika. Dagdag pa dyan ay marami din ang naniniwala na isang mismatch na naman ang kanilang mapapanood, dahil pinatulan na naman ni Naoya Inoue ang boksingerong mahina. Kaya dahil dyan ay may balak palitan ang makakalaban ni Naoya Inoue, pinagpipilian nila si Muradjan Akhmadaliev at former 3 World Division Champion Jonriel Casimero. Alam naman ng karamihan na talagang marami ang nakaabang sa laban Naoya Inoue versus Jonriel Casimero. Dagdag pa dyan ay marami ding nakakaalam na talagang kino-call out lagi ni Jonriel Casimero itong si Naoya Inoue, at sinasabihan ito ni Jonriel Casimero na isang duwag. Sa isang interview kay Naoya Inoue sa bansang Japan, ay sinabi niya rito na talagang galit na siya kay Jonriel Casimero dahil sa mga pinagsasabi na nakakabastos para sa kanya. Kaya dahil dyan ay gustong-gusto na niya talagang labanan itong si Jonriel Casimero kung siya lang ang masusunod. Marami din ang nakakahalata na talagang galit na itong si Naoya Inoue at tila nakakatakot na ito. Kaya kung sakaling may kasama ng laban nilang dalawa ay titiyakin ni Naoya Inoue na hindi ito aabot ng round 2 si Jonriel Casimero, dahil papatulugan daw niya ito. Kaya gusto na rin ni Naoya Inoue matuldukan ang panggugulo ni Jonriel Casimero, kaya gustong-gusto na ni Naoya Inoue makalaban si Jonriel Casimero. Kaya abangan natin ang mga susunod na kabanata kung papalag na ba talaga si Naoya Inoue kay Jonriel Casimero. Dahil kapag ito matuloy ay tiyak hahakot ito ng maraming pera, dahil madami talagang nakaabang sa match-up na ito.
Ano sa tingin nyo guys, papalag na ba si Naoya Inoue sa pambato ng bansang Pilipinas na si John Riel Casimero? Aw ka na murag nagpugong ka niya tol. Mukag. Ana. So former 8 World Division Champion Manny Pacquiao ay nagbabala kay Terence Crawford. Nagsalita na nga rito si former 8 World Division Champion Manny Pacquiao tungkol sa mega showdown ni Terence Crawford versus Canelo Alvarez. Ayon kay Manny Pacquiao ay hindi daw magiging madali na laban para kay Terence Crawford ito. Alam naman ng karamihan na bago malabanan ni Terence Crawford si Canelo Alvarez ay kailangan ni Terence Crawford umakyat ng 2 division para makalaban si Canelo Alvarez. Kaya dahil dyan ay nagbabala itong si Manny Pacquiao kay Terence Crawford, na hindi madali ang gagawin niyang pag-akyat ng 2 division para lang makalaban si Canelo Alvarez, at paglaban sa mas mataas na division kumpara sa nakasanayan niyang division. Ngunit sa kabila ng maraming nagsasabi at nagbabala kay Terence Crawford ay tila wala siyang takot at wala siyang paki, dahil para sa kanya ay kayang-kaya niya talunin si Canelo Alvarez. Maliban dyan ay malakas talaga ang loob at kumpiyansa sa sarili ni Terence Crawford na labanan si Canelo Alvarez at ipapakita at papatunayan niya sa buong mundo na kayang-kaya niya talunin si Canelo Alvarez, at makabilang sa the greatest boxer of all time, sa mundo ng boxing at maging bahagi sa kasaysayan na pinakamalakas na boksingero sa larangan ng boxing sports. Dagdag pa sa ating mga balita, so former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, mahilig pala sa aso. Bumili nga rito si Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero ng aso na nagkakahalaga ng 3 milyon pesos. Kitang-kita nga sa mukha ni Cuadro Alas John Riel Casimero na talagang excited na siya alagaan ang asong ito. Sa una ay tila may pagkailang pa ito sa aso ang ating former 3 World Division Champion, Cuadro Alas John Riel Casimero. Subalit sa mga nagdaang mga oras ay tila naging malapit na ito sa aso. Para sa mga hindi pa nakakaalam, marami ang nagsasuggest na kung pwede niyang ipangalan sa asong ito ay Silver Swan, Common, yan daw ang gusto ng karamihan na ipangalan sa asong ito. Ano sa tingin nyo guys, payag ba kayo na ganyan ang ipangalan sa aso niya? Mag-comment na lang po kayo sa baba kung may alam kayong pwedeng ipangalan sa aso ng former 3 World Division Champion Cuadro Alas John Riel Casimero. Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So Canelo Alvarez binanatan at minaliit lang si former 8 World Division Champion Manny Pacquiao, dahil ayon sa kanya, ay isang mahina at walang pag-asang manalo si Manny Pacquiao sa kanya kung sila man ay maglaban sa ibabaw ng boxing ring. Dagdag pa ni Canelo Alvarez na kapag siya daw ang makatama kay Manny Pacquiao ay hindi niya kakayanin ang lakas nito. Sinabi din ni Canelo Alvarez na hindi aabot ng 6 na round ang itatagal ni Manny Pacquiao sa kanya. Napanood naman at narinig ni former world champion and Hall of Fame legend Sugar Shane Mosley ang mga pahayag ni Canelo Alvarez tungkol sa lakas ni Manny Pacquiao kaya sinagot niya ito. Ayon sa kanya na kung ikukumpare daw ang lakas ng kamao nitong si Canelo Alvarez kumpara sa kamao ni Manny Pacquiao ay talagang mas malakas daw itong si Manny Pacquiao. Dahil nasubukan na daw ni Mosley ang lakas ng kamao nitong si Canelo Alvarez noong maglaban sila, hindi man lang daw ito nasaktan or nayanig sa lakas na pinagmamalaki ni Canelo Alvarez. Pero yung suntok ni Manny Pacquiao ay talagang ramdam niya ang lakas at pagkayanig nito dahilan ng kanyang pagkatumba. Dagdag pa ni Mosley ang lakas ng suntok ni Manny Pacquiao ay higit pa sa mga heavyweight fighter ang lakas nito. Lalong-lalo na daw ang kaliwang suntok ni Manny Pacquiao ay talagang grabe daw ang lakas nito, at first time niyang makaramdam ng pangangatog at takot na hindi niya naramdaman sa ibang mga naging kalaban niyang boksingero. Bukod tanging kay Manny Pacquiao lang daw niya ito nararamdaman, kaya ang lakas na pinagmamalaki ni Canelo Alvarez ay walang-wala sa lakas ni Manny Pacquiao.